Isang pagpalang araw sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Alam ko po na sa mga panahong ito, tayo ay sobrang abala sa maraming bagay. Yung iba, marahil ay abala sa kanilang hanap buhay o negosyo o trabaho. Yung iba naman, abala sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Yung iba, abala sa mga paglilibang o paglalaro lamang. Yung iba naman ay abala sa pagdududot ng kanilang mga cellphones. At yung iba, ay abalang-abala sa pag-aalala. Ayan. Ano man ang ating kalagayan sa kasalukuyan, gaano man tayo ka-busy sa buhay, nais ko lamang pong kumustahin ng bawat isa sa atin kung kumusta na ang inyong relasyon sa Diyos sa kabila ng inyong pagiging abala sa buhay. Kapag pinag-usapan po natin ang ating relasyon sa Diyos, unang-una, yung ating buhay panalangin. Kumusta na po ang inyong pagdarasal? Kumusta na ang inyong pananalangin? Kumusta na ang inyong relasyon sa Diyos? Marami po sa atin na marahil nagsisimba o may takot sa Diyos, pero hindi alam kung paano ang manalangin upang sa gayon ay magkaroon ka ng access sa ating Diyos. Ang panalangin po ay sobrang napaka-importante sa tao na sumasampalataya sa Diyos. Kapag hindi po tayo marunong manalangin o hindi natin alam kung ano ang dapat gawin kapag tayo nananalangin, maaari po natin ma-miss yung pagiging makapangyarihan ng ating Diyos. Okay, ngayon linawin po natin. Tayo po ay maaaring nagkakaisa na meron tayong Diyos na sinasampalatayanan, na ang Diyos nating sinasamba ay isang makapangyarihang Diyos. At nakakatuwa na meron tayong Diyos na hindi lang siya makapangyarihang Diyos, kundi siya ay isang Diyos na nagmamahal sa atin. Yan, napaka-importante po nun kasi kung meron kang ang Diyos, pero ang Diyos mo naman ay violente, nakakatakot. At mapalad tayo sapagkat ang Diyos natin ay mapagmahal. Di ba? At siyempre dahil tayo ay merong Diyos na mapagmahal at Diyos na makapangyarihan, ang isa pang napakapalad natin sapagkat itong Diyos natin ay nangako sa atin ng kaligtasan. Kasi isipin niyo mabuti, kung meron kang makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, pero hindi naman siya nangangako sa iyo ng kaligtasan, eh parang sayang din naman ang lahat. At ito pang sobrang mapalad tayo sapagkat ang ating Diyos na makapangyarihan, mapagmahal, at nangako sa atin ng pagliligtas o kaligtasan, ay Diyos na talagang nagpapatawag sa atin bilang siyang isang tatay. At hindi lang po yun para gawing formal na siya tawagin natin tatay, kundi talagang tayo ay inaangkin niyang mga anak at nais ng Diyos natin na angkinin din natin siyang isang totoong tatay, parang biological father. So, dahil dito, nagiging malapit tayo sa Diyos, pero may problema. Diba? Huwag nating sabihin, parang ang aga naman yan. Nag-uumpisa pa nga lang tayo ng pag-uusap, may problema na pala. Eh talaga pong may problema kapag sa kabila nito na kilala natin ang ating Diyos na makapangyarihan, mapagmahal, at siya'y ating tatay pero hindi natin alam kung paano manalangin. Eh di nakakalungkot kasi parang lilipas ka lang sa mundong ito, nabalisa ka sa maraming bagay, pero nakalimutan mong meron kang tatay na makapangyarihan at nagmamahal sa iyo. Ang pananalangin, kapag ikaw po ay nais mong manalangin sa iyong ama, sa tatay natin, no? Lagi natin isaalang-alang yung ating kalagayan bilang tao. Ako ba ay karapat-dapat umarap sa Diyos bilang isang anak at siya'y aking tatay sapagkat siya'y banal eh. Ngayon, kapag sinisiyasat natin ang ating sarili, maaari natin makita ang ating pamumuhay sa kasalanan. Maaari natin makita na tayo pala ay hindi karapat-dapat at tayo ay makasalanan. Ano ating gagawin? Hindi po tayo lalayo sa Diyos. Tayo po ay lalong lalapit sa ating tatay. At dito, ang unang-una nating paghandaan ay yung pagsisisi natin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung meron man tayong mga kasalanan na talagang paulit-ulit na nagagawa na hindi natin mabago-bago ang ating sarili, kasama natin itong idudulog sa Diyos. Lahat ng ito ay idudulog natin ng may kapakumbabaan, pagpapakumbaba at pagsisisi. Totoong nagsisisi. Pag sinabing pagsisisi, ito'y talagang nakanda kang magkaroon ng pagbabago ng pag-iisip at ng iyong puso.
Ibig sabihin, handa mong isuko ang lahat ng iyong kawalang hiyaan sa Diyos at magsimula kang bago sa paningin ng iyong tatay. Yan po ang kailangan gawin. Kasi bakit? Ang Diyos po ay banal. Ito po siya. At ito po tayo. Hindi po tayo makalapit-lapit sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Pero sa grasya ng Diyos, hinahayaan niya tayong lumapit sa Kanya. Dahil dito, importante po yung tinatawag natin the presence of God. Ikaw ay sumasampalataya, naniniwala ka na ikaw ay nasa presensya ng Diyos. At ikaw din naman bilang isang tao, ay kailangang malinaw din sa iyo na ikaw ay nasa iyong presensya bilang tao. Nang sa gayon, lalapit ka sa Diyos at magkaroon kayo ng tinatawag na communion with God. Kaya tayo ay nagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ang lahat ng ating kailangan at kung anong nararapat sa ating Ama. Kasi siya ay tatay natin at nagiging anak tayo. Yan po ang isang importante sa panalangin. At hindi po yan salita na kung hindi mo na kailangan dito ng memoryadong mga panalangin kagaya ng Ama namin o ano pa mang mga panalangin na nire-recite natin. Sa mga pagkakataong ito yung uri ng panalangin na tinatawag natin personal prayer. Heart to heart with the Lord. Dahil dito, nagkakaroon kayo ng pagiging iisa ng Diyos. Tinatanggap ka niya. At lahat ay ilalahad mo sa Kanya. At importante dito, yung makinig ka sa Diyos at pagpapaubaya sa Diyos kung ano ang parang leading ng Holy Spirit. Sa mga pagkakataong ito, lamang tayo ay nagbabalik loob sa Diyos bilang panimula ng ating pakikipagrelasyon sa Kanya sa panalangin. Hayaan natin ang Diyos ang magdikta sa atin kung anong dapat natin gawin. Huwag natin siyang turuan. Okay? Huwag natin siyang tuturuan. Hayaan natin ang Ama na siya ang magsabi sa atin kung anong dapat natin gawin. Paano natin maririnig. Sa katahimikan natin, tayo ay maaaring magnilay. Pag nilaya natin, mag-reflect tayo sa ating buhay. Mag-reflect tayo sa Bible, sa salita ng Diyos. At tingin natin ang leading ng Holy Spirit kung paano niya tayo gagabayan. Nang sa gayon, makuha natin ang kasagutan ng Diyos sa ating panalangin. Sa pagkakataong ito, yan muna ang ating hayaang pagnilayan.